I look at her face, son of a bitch! She looked like a beautiful actress in the United States. Sabi niya, putang na. Sayang ito. Ang nagpasok sa isip ko, ni-rape nila. Pinagpilahan nila. Nagalit ako kasi ni-rape. Oo, isa na rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, mayor muna ang mauna. Gago! So, ganito mga kababayan. May isa pang twist na nangyari. Ano ang twist dito? Oh, yung tatay niya, eto may pangyayari pang hindi natin inaasahan. Baka magulat kayo dito. Magtataka kayo kung bakit ganito ang ugali ni Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. Diba? Tingnan nyo. Papakita ko lang sa inyo to. Okay. So, ayan mga kababayan. Imbis na kaawaan, si Mayor daw dapat ang nauna. Okay. Bakit ganyan ang title ko, mga kagaw? Diba? Ito po kasi yung kwento niyan para malaman natin. Diyos mio marimar. Sorry at medyo papalit-palit tayo ng screen eh. Pero gusto ko lang bigyan yan ng syempre. Ayaw ko naman na ipapakita sa inyo tapos wala naman na kwento dito. Ito kasi yon. Yung sinasabi ni Duterte mga kababayan, mayroon kasing isang Australian national o isang OC. 'Di ba? Tapos itong OC na to mga kababayan, she was raped. She was raped. Itong OC na to ay isang parang turista, mamamahayag. Hindi ko alam kung mamamahayag siya. Pero dito makikita natin. Pero itong si Duterte, mga kababayan, meron ditong sinabi. Kita nyo ang pagka malibog talagang ng hinayupak. Sabi niya, Duterte rape joke on Australian missionary. Missionary pala, sorry naman. Missionary. Okay? Sabi dito mga kababayan, did presidential candidate Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte go too far in his recent statement about a victim of rape? Okay? Victim of rape. In a viral video posted on YouTube by user Bitboxer ng Pinas, Duterte, who was on stage during a campaign rally, narrated a rape victim or a rape incident about an Australian missionary. Ito yung sabi niya, mga kababayan ko. Ni-rape nilang lahat ng mga babae. So yung unang asulte, nag-retreat sila. Naiwan yung ginawa nilang cover. Ang isa doon, yung lay minister na Australiana, check. Problema na ito, paglabas, edi binalot. Aba, tiningnan ko yung mukha. Parang parang artista sa Amerika na maganda, Duterte said. Diba? Sabi niya ganun mga kababayan, all the women there were raped in the first assault and they retreated but the bodies the attackers use remain there. Ibig sabihin, yung babae, yung Australiana, naiwan dun sa isang lugar. One of which was the body of an Australian lay minister. Check. This is a problem. The body was brought outside and it was covered. I look at her face, son of a bitch! She looked like a beautiful actress in the United States. Sabi niya, putang na. Sayang ito. Ang nagpasok sa isip ko, ni-rape nila. Pinagpilahan nila. Nagalit ako kasi ni-rape. Oo, isa na rin yun. Pero, napakaganda. Dapat, mayor muna ang mauna.
Gago talaga, mga kababayan. Tarantado talaga. 'Di ba? Napakagago. Biruin mo 'yon. Tingnan mo mga kababayan sinabi niya 'yon, 'di ba? Hindi po ito kalokohan Hindi ito kalokohan. Ito ay tunay na nangyari po. Ito ay noong April 17, 2016. Magkasunod sila kanina nung balita tungkol kay Sarah. 'Di ba? Magkaano yan magkarugtong. April 21 naman to, tapos yung isa April 17. Kung iisipin nyo, mga kababayan, balikan natin yung kay Sara, wag muna kay Duterte. Lumabas itong lumabas tong tabloid na to, tong balita na to. Etong si Sara tinatanong, 'di ba? Tinatanong si Sara. Ano ang masasabi mo doon sa statement ng tatay mo tungkol doon sa babae na ni-rape doon sa Australia? O Australianang ni-rape missionary. 'Di ba ang sinabi niya doon, mga kababayan? Ni-rape 'yun. Dapat ako muna ang nauna. 'Yun ang sabi niya. Mayor daw muna dapat nang nauna kasi sobrang ganda daw, mga kababayan. So napakalibog, 'di ba? Hindi ka tanggap-tanggap. Ewan ko ba kung bakit nanalo gago kasi tong si Amy. 'Di ba? Tapos ang tanong po kay Sara, ano ang masasabi mo doon? Ang sagot ni Sara, mga kababayan, wala akong sasabihin diyan. Kasi hindi nila alam yung nangyari sa akin at saka yung sinabi ng tatay ko, wala yun. Joke lang yun. Mga kababayan ko, joke lang ba ang isang bagay na ni-rape tapos sasabihin mo, gusto mo sana ikaw ang nauna? Kasi super ganda, pang actress, 'di ba? Pang United States actress ang datingan ng babae. Super duper ganda daw. Alam niyo naman kung paano yan mag-react si Digong sa mga babae. Pag maganda talaga, hindi niya yan papaligtasin. Hindi niya po yan na kumbaga pakakawalan, 'di ba? Kita nyo kahit patay gusto nang gusto nang barurutin. Kagago talaga ng tao, 'di ba? At ang matindi dito, mga kababayan, itong si Sara, gusto ko na namang i-point out dito, wala na naman siyang reaksyon.